Hindi ka nakakasiguro na matutuloy ang impeachment. Bakit kanya? Number one, meron nung hinahin sa Korte Suprema na itigil ang impeachment sa pagkat ito'y lumabag sa proseso. Kasi ang ini-refer sa Senado ay yung pang-apat na impeachment. Dapat yung una eh. Para sa tingong party list ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa tingong party list. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. Ginawa niya, pinadala niya dun sa hacker server yung data. Tapos, ang ginawa ng hacker server, di ba? Ang ginawa niya, okay, gawin nating 0.7 kay candidate X at yung natitira kay candidate Y. Kaya, total of 10, naging 7 kay X, naging 3 lang kay Y. Ngayon, ano yung suggestion ni Attorney Harold Respicio? Ang suggestion ni Attorney Harold Respicio is, since hindi mo maiiwasan na gawing corrupt itong source code na to, kasi nga, mahirap naman talagang bantayan 24/7 ang tao sa gobyerno. Hindi Pilipinas, hindi COMELEC. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na lang yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Mainit na ho ang mga usapin pagdating dito sa eleksyon. May usapin na talagang grabe. Dadayain, may nagsasabi na talagang mag-ingat dahil yung machine papaganahin. Ngayon, binulgar na ho ni Atty. Respicio kung ano at paano i-manipula itong mga machine na ito. Naka-live po yan Oo. At abangan nyo, maaari pa bang matuloy itong impeachment? Sa nakikita natin ngayon, mga kasama, parang malabo na. Malabo na dahil konti na lang ang naniniwala dito sa mga bakulaw. At karamihan nagsilipat na nga. Kagaya ng isipin nyo yung mga dating hindi ini-endorso, ngayon ini-endorso na. At yung mga alyansa, yung mga nagsilipat sa kay BP Sara, sa tingin nyo, ano ba ang lalakas ngayon? Siyempre, ang mga pangalan Duterte at yung PDP line, Duterte. At yung dalawa na in-endorso ni BP Sara at yung dalawa na in-endorso ni Tatay Digong, medyo nagkaroon kayo ng pag-iisip pagdating dyan. Napaisip kayo kung sino ba talaga ang dapat iboto. May laro kasi dyan mga kasama. So, lawakan nyo ang inyong pag-iisip. Ano ba ang laro dyan? Kung ako, at alam ko na ang politika ay isang laro o isang maduming laro, lalawakan ko rin ang pag-unawa. Lalawakan ko rin ang isipin nyo mabuti kung ano yung nangyari. Strategy, political strategy po yan. Pero bago natin simulan natin talakayan, like and share at samahan mo na subscribe. I-like nyo po yung video agad bago nyo panoorin at i-share nyo. Ito, i-bell all nyo para hindi kayo nakakalimot at meron kayong notification na natatanggap. Ipasok mo na. Ano ba yung Oplan Horus Oplan Horus ni Bonget nag-leak. Naku, ano kaya ito? Panoorin natin to. Oplan Horus? Ano kaya itong Oplan Horus ng daming pag-ek-ek nito ni Bonget pasok. Oplan Horus versus Duterte Tactics. Nag-leak. Ang dokumento nga na nag-leak ay may pinamagkatang Mid-Election Campaign Sprint Action Plan na tila isang plano para siraan ng kanilang kalaban, ang mga Duterte. Ano nga ba ang nilalaman nito? Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. Naka-CMD meeting Tuesday, Ito na naman yung CMD na to. Ito yung mga durogo. Dito nakapaloob yung lulong, yung pinuno at yung samahan nila. Ayan, lakas. Yung CMD na yan. Tuesday, April 25. Nag-meeting. At merong plano, mid-election final campaign, sprint action plan. Wow! Meron kayong action plan? Ano naman kaya nilalaman ang action plan? Meeting schedule, arrival, opening remark, message commitment, closed door meeting. Naku, closed door meeting. Ano kayang pag-uusapan dito mga kasama? Tuloy. April 22, 2025.
Meeting schedule. 1. Arrival of participants. 2. Opening remark. 3. Message of commitment. 4. Closed-door meeting reaction planning. Oplan Horus. As the leader of Alyansa para sa Bagong Pilipinas, PBBM continues to be attacked and smeared by Duterte's evil forces. His kindness and tolerance should not be exploited by the opponents, and his reign shall defend by every beneficiary of the Alyansa. According to the President's instructions, Lakas CMD will continue to advance the Oplan Horus as a staunch ally to maintain the Alyansa's advantage post-midterm election. What we've accomplished. 1 year after the Oplan Horus formulated, the Alyansa has made encouraging progress. We have greatly weakened Duterte's evil force according to the Oplan Horus. With the optimistic midterm election situation, we are confident that Duterte will not be able to challenge the PBBM's leadership before 2028. We have accomplished how to defend. 1. Set up a core campaign team to include SP Martin, President Tomayo, Kong Toby, and Kong AG, etc. 2. Aligned with more parties. Ensure the centrality of PFP while aligned with Lakas, NUP, Nacionalista, and NPC, etc. 3. Endorsed VIP candidates, Kong Erwin Tulfo, Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, Senator Lito Lapid, Mayor Abby Binay, etc. 4. Wala na yung dalawa. Yun na lang. At ang pangit lang dito sa grupo na ito, itong Alyansa, iba-iba ho ang grupo nito. Merong grupo ng PFP, merong grupo ni Binay, ang dami. Hindi mo masasabing solid. Hindi kagaya ng PDP. Solid. Walang iba't ibang grupo. Bakit ka nga naman na grupo pa dito sa mga alkansya? Meron din magtatraidor dyan. Meron din maglalaglag dyan. Kagaya nga nung isa yung kapatid, ang inendorso PDP. Tapos siya dito, nakadikit. Ano ibig sabihin yan? Diba, nakakahiya. Ano ipapaliwanag mo? Sa amo mo, sa boss mo. Ano ipapaliwanag mo? Paano naman mga kasama? Itong kapatid, di ba, taga Mindanao sila, Sarangani. Solid ang mga Duterte doon. Oo. Pagbasa ho kayo ng comment ko, tignan nyo ang mga comment doon. Solid ang mga Duterte sa Sarangani, sa Mindanao. Kaya siguro naisipan itong kapatid, ipasok ang PDP senatorial candidate doon sa tarpaulin nila. Ngayon, andun din siya, sinama rin siya. Yan ang makikita ng amo mo, naku. Yari ka ngayon. Waste campaign funds. Congressman Zaldico prepared 8 billion pesos budget Grabe. to cover rallies and logistics as well as cash and propaganda fees. 5. Plano talaga, Used policy tools like exemption of rice tariffs and improvement of uniform personnel's remuneration packages. 6. Information campaign. Reactive social network established during 2022 national election and absorb more social media influencers. How to attack. 1. ICC arrest plan. PNP, PEDA, HRC. Congress worked with Senator Trillanes for ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte and successfully arrested and transferred him. 2. Laki ng binayad doon, malamang. Doon sa nabanggit na pangalan dito, bakit? Matagal na palang pinagplanuhan yan . May kumanta na nga na witness. Diba? Ang sabi, yung mga pangalan na nabanggit doon, sila yung mga nagplano. Yun mo, ang laking halaga ang inoper doon sa witness. 500 pag na sa ICC at may additional pang 500. 1,000 sabihin natin 1 million mahigit kasi may kubra na 30,000 every month . Ang laki, di ba? Ganon. Nabanggit na rin ni BP Sara yan, mga kasama. Yung pagsira ng pangalan sa mga Duterte, pinagplanuhan, nagbabayad sila talaga.
O ipapakita ko sa inyo para maniwala kayo ha. O ito. Yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka. Maaari, BP. Hindi lang problema, talagang wala nang moboto sa kanila. Wala na ho nagtitiwala dito sa mga durobo na to, kaya nagpaandar sila. Oo, bumili na naman sila ng mga bigas, tapos ibibigay nila o bebenta nila ng 20. Bakit nung mga nakaraan, hindi kayo nagaganyan? Pasiklab kayo, Kayo mga durobo? O, sa mga taga-Visayas, liliwanagin natin. Kahit ho, anong offer sa inyo, walang problema, bilihin nyo yung murang bigas. Tama, makikinabang kayo dyan. Pero yung boto nyo, tandaan nyo, huwag nyong ibebenta. Dahil masaklap ang nangyari sa Pilipinas ng mga ginawa nitong mga bakulaw at durobo na ito. Ngayon, ito na pagkakataon natin. Pagkakataon nyo bumawi sa lahat ng mga nangyari. Ubusan ka ba ng bayan, di ba? Nawala pa yung ginto. Doon sa mga pensyon na matatanda, dinarobo din. Yung PhilHealth, yung mga nagbabayad, yung mga member, tandaan nyo, isipin nyo mabuti. Sa mga taga-Bisaya, lahatin na natin. Luzon, Visayas, Mindanao, OFW. Eto na ho yung pagkakataon na bawian natin itong mga durobo. Huwag ho kayong magboboto ng basura. Huwag ho kayong boboto ng mga bakulaw. Huwag ho kayong boboto ng mga durobo. Ang iboboto natin, Duterte plus 2. Yan ang tandaan nyo. Para makabawi sa lahat ng pangguguyo at dudurobo sa kaban, Duterte lang. Ito, mas maganda to. Ano ba talaga? Impeachment trial versus BP Sara, hindi siguradong matutuloy. Yan ang pinanindigan ni Atty. Sal Panielo. Ipasok natin to. Hindi ka nakakasiguro na matutuloy ang impeachment. Bakit kanya? Number one, meron nung hinahangin sa Korte Suprema na itigil ang impeachment sa pagkat ito'y lumabag sa proseso. Kasi ang ini-refer sa Senado ay yung pang-apat na impeachment. Dapat yung una nilaktawan nila yung tatlo. Kaya may problema na agad sila doon. So baka hindi matuloy yan. Alam po ninyo, medyo controversial nga yan. Kasi nga, yung si Camille Villar ay nandun sa kabilang partido. At yung isa naman, alam natin naman sa dalawang ilog. Questionable yung kanyang karakter at integridad. Kaya naging controversial. But as I said, may kadahilanan personal sa party ni Inday Sara na ini-endorse niya. Nasa sa atin na ho yun. Tayo naman, meron tayong mga sariling pag-iisip din. Tama. Ngayon, diba, lagi ko sinasabi mga kasama, tayo meron sa pag-iisip, basta masolid mo yung 10 at doon sa 2, ikaw na ho ang bahala. Pero, mas nakakatimbang, ito lang ho ang sasabihin ko sa inyo, mas nakakatimbang ang inendorso ni Tatay Digong. Doon ako natitimbangan Bakit? Sige, isipin nyo. Sa lahat-lahat na nangyari nung panahon na ayaw ni Tatay Digong i-endorso o makipag-tandem si BP Sara dito kay kung sila ko po ngayon, ganun. Walang nagawa si Tatay Digong. Siyempre may sariling isip si BP Sara. Ngayon, nag-tandem. Eto na. So, kaya ako nasasabi mas matimbang si Tatay Digong. Siyempre, siya yung magulang. Alam niya yung laro eto. Kaya siguro, eto na, pananaw ko lang to. Kaya nga sabi ko niyo, ang laro ng politika, estratehiya yan. So alamin nyo timbangin nyo kung sino talaga sa inyo ang mas matimbang. At yung laro ni BP Sara, alamin nyo. Nag-analyze. But the reason why the endorsement was made is because now kailangan ng boto sa impeachment.
pag nanalo. Ako, iba ang tingin ko dyan eh. Kasi unang-una, hindi ka nakakasiguro na matutuloy ang impeachment. Bakit kanyo? Number one, meron nung hinahin sa Korte Suprema na itigil ang impeachment sapagkat ito'y lumabag sa proseso. Kasi ang ini-refer sa Senado ay yung pang-apat na impeachment. Dapat yung una eh. Nilaktawan nila yung tatlo. Kaya may problema na agad sila doon. Yun. So baka hindi matuloy yan. And assuming na matuloy at nag-go signal ng Korte Suprema, alam nyo yung gaya ng palagi natin sinasabi, it's a numbers game. So yung mga boboto dyan, mga senador, kung sino man ang nanalo at sino man ang nanatili, titingnan ngayon kung ang boto nila makaka-apekto sa kanilang karera bilang mga senador. At sapagkat ang popularity and trust rating ng Inday Sara ay napakataas, hindi yan po kontra dyan sapagkat delikado sila. Kaya ako hindi natatakot kahit matuloy yan. Yun. Pangatlo, tinitingnan ko yung mga nakaupo ngayon at yung mga pwedeng pumasok. Merong talagang mga Duterte dyan, hindi nila makaimik. Kaya siguradong boboto yung pabor. Alam niyo ba na ang kailangan lang natin ay siyam. Siyam lamang na boto para maabswerto. Binibilang ko sa aking mga kamay. Sobra-sobra na kayong 9 eh. Kahit na yung nandun sa kabila. Alam ko mga Duterte yun eh. At saka tandaan nyo itong mga politikong ito will decide on the basis of what they see sa taong bayan. Kung ang taong bayan ay kontra o pabor. Hindi siya. Tama po yung lahat ng sinasabi ni Atty. Sal, no? Kahit ako nga pag binibilang ko kung sino yung mga Duterte doon sa re-electionist at itong nakaupo ngayon. Doon pa lang sa nakaupo ngayon, medyo may lamang na eh. Sino-sino ba yung mga nakaupo ngayon? Alan Peter Cayetano, Meg Subiri, Robin Padilla, sino pa ba? So tatlo na doon sa 12. Hindi natin alam itong si Estrada kung papabor to kasi meron siyang salita nung nakaraan na kay Tatay Digong, di ba? Sumusuporta siya, bakit daw pinadala? So 4 na. So ngayon dito sa re-electionist at sa mga tumatakbo, oo, nakuha niya yung babae. Kasi inendorso ni Bibi Sara, 6 na. Ano pa ba? Sino pa ba? Si Senador Bongo, Senador Bato. Pag pumasok pa yung mga bagong PDP, sobra-sobra na makakasama. Kaya tama-tama lahat ng mga sinasabi nito. Oo. Pero wag ho kayong moboto dito sa sasabihin ni Bibi Sara. Bakit? Magkakaletsi-letsi po. Lalo na sa mga sa Leyte, sa Bisaya, at sa Samar. Wag ho kayong moboto dito sa ibibigay na balita ni Bibi Sara. Ito, papasok natin. Party list. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, diba? Wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya eh. So ang ginawa niya gumawa siya ng party list. Ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Ano ang pwede natin sabihin na mag-substantiate yan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog Party List at magkano yun. So bakit ako sasagot sa tao na unang-una todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. Kita nyo? Itong mga taong ito, sinabanggit, sakim talaga yan. At yan din ang pinulo para siraan si Bibi Sara. Kaya wag ho kayong boboto dyan sa party list na yan. At doon sa distrito nila,
Ha? Huwag nyo iboto para madala. O, yung usaping botohan, ito na yung babanggitin natin sa inyo. Bibigyan natin ng ano ba itong sinabi ni Atty. Respicio patungkol dito sa pwedeng gawin sa mga makinarya. Hindi ko na patatagalin mga kasama. Kayo na ho ang bahalang umusga. Ni Atty. Alex. Sa tingin nyo, this time, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o sa labas ng gobyerno? Sa loob, di ba? Alright, sa loob ng gobyerno. At sino at sino ang nagbabantay ng mga ating automated counting machine? Ang gobyerno ba? Makina natin. Okay. So, halimbawa, itong server natin, ito yung server. Halimbawa, magkahiwalay itong computer na server. Itong server na to, ito yung tumatakbong server. Hiwalay na computer ito. Itong server na ito, nakikita nyo dito sa baba, server is running on HTTP localhost. Ibig sabihin, tumatakbo na yung server. Pero sa totoong buhay, HTTPS something yan kasi sa internet siya dumadaan sa ibang lugar. Pero ito yung code ng server. Ang ginagawa ng server is, kapag yung makina dito, nag-transmit siya nag-connect siya dito sa server address natin sa internet, ang gagawin niya, tatanggapin niya kasi yan yung path. /process, yan yung path. Yan din yung path dito. Pupunta siya kumbaga sa website, yan yung address ng website. Pagkatanggap niya, babasahin niya yung katawan, yung data, yun yung pinadalang data dito sa corrupted code. At ang gagawin niya sa data, babasahin niya lang yung data, ipaprocess niya. At dito, pwede mo siyang dayain o hindi dayain. Pagdating dito sa server, pwede akong maglagay ng logic dito na sasabihin ko lang, okay, kapag yung pinadala sa aking data ay galing sa machine number 123, kunwari yan yung number ng makina na nagpapadala, ito yun. Kasi ipapadala rin niya rin kasi sa vote data, pag binubuo niya yan, lalagyan niya ng machine number. Kapag ayaw kong galawin or ayaw kong dayain yung makina, hindi ko siya papakialaman. Papasa lang yung data dito pero ibabalik ko kaagad, hindi ko ipaprocess. Pero kapag gusto kong dayain yung makina at na-identify ko yung makina na yun, halimbawa, ayaw kong dayain yung makina 134 na nasa Maynila, pero gusto kong dayain yung makina 123 na nandito sa bayan namin ng Reyna Mercedes, ilalagay ko lang tong linya na ito. If the machine number is 123, yung candidate X votes na nakuha mo as data, i-manipulate mo siya. Kunin mo yung total votes, pero ang gawin mo is instead na gayahin mo yung totoong X votes, ang gawin mo times 0.7, pero i-round up mo, math ceiling. Tapos yung natirang total votes, ibigay mo kay candidate Y. So babaguhin niya. And then ibabalik niya yung data dito. Ibabalik niya yung data, response, ang ibig sabihin niyan. Pagka-response, tatanggapin niya dito sa result. Wait, hinihintay niya, yan na yung response. Babasahin niya yung response at yun yung i-display niya. Ayun, tingnan natin na kung tama. I-save natin to. Halimbawa, tumatakbo yung server. So halimbawa, ito yung voting machine natin, election day na. Election day, connected sa internet, di ba? Ang tingin natin is, normal lang siya, walang mali. Normal lang. Okay, fine, walang mali. Itong running votes natin, halimbawa, yung unang voter bumoto kay candidate X. Ipapakita ko lang yung 1, yung running vote. Pero sa totoong buhay, hindi nakikita yung running vote. Pero just for simplicity, para habang dinedemo ko, nakikita nyo yung running vote, hindi nyo makalimutan. Yung pangalawang botante, bumoto kay candidate Y. Yung pangatlong botante, bumoto kay candidate X. Yung sumunod kay candidate Y. Sumunod kay X, kay Y, kay X, kay Y, kay X, kay Y. So kapag i-assume mo, di ba, running vote yun. Walang may alam ng boto. No. Tapos, ipiprint na natin yung election return at the end of the day. Magkakasurpresahan tayo. Pero since connected siya sa internet, tingnan natin, maalala ninyo ha, kunwari nag-exit poll kayo, 5 kay X, 5 kay Y, yun ang inaasahan mong magpiprint sa election return. Okay, print natin yung election return. What? Yung candidate X naging 7, yung candidate Y naging 3. Hindi mo alam ang nangyari. Kasi, ang ginawa niya ay, dito sa code natin, nagtanim ka kasi dito sa source code, nagtanim ka dito. Ito ang ginawa niya. Pinadala niya dun sa hacker server yung data. Tapos, ang ginawa ng hacker server, di ba? Ang ginawa niya, okay, gawin nating 0.7 kay candidate X at yung natitira kay candidate Y. Kaya, total of 10, naging 7 kay X, naging 3 lang kay Y. Ngayon, ano yung suggestion ni Atty. Harold Respicio? Ang suggestion ni Atty. Harold Respicio is, since hindi mo maiiwasan na gawing corrupt itong source code na to, kasi nga, mahirap naman talagang bantayan 24/7 ang tao sa gobyerno. Hindi Pilipinas hindi COMELEC. Makakasuhan ulit ako ng COMELEC. So, mahirap bantayan, di ba? Atty. Harold, habang nakakonect yung mga ito mga kasama,
dito sa video na pinakita ni Atty. Respicio, totoo. Kasi mga code to eh. Naglagay siya ng code. Kung gusto kong dayain, magmamanipula ko, lalagay niya lang, magko-command siya, o ito, ilalagay mo ito, dadagdagan mo yung isa. Dadagdagan mo yung isang part o isang partido o isang individual para pagdating ng print ng election return, panalo. Di ba? Ibang klase talaga. Ang galing mo, Atty. Respicio. Binulugar mo itong si Garci. Di ba? Naku, Garci, mag-ingat-ingat ka. May mga galing na hacker at attorney tayo. Baka sa susunod, yung usapin pa sa mga bilyon-bilyon mo, baka ikaw ngayon ang, naku, tuloy. Machines online, pwedeng ma-access yung source code at ma-corrupt siya. Hindi, habang nakatago siya sa bodega. So kaya nakatago siya doon sa presinto. Habang hindi pa nagsa-start yung election, pwede nang i-corrupt itong mga source code na to. Yes. Naka-embed na yan. So once nag-connect na yan sa internet, pwede nang magbago yung resulta kasi babaguhin mo na yung logical flow ng mga boto. Oo, kasi tama, ang gagawin mo na lang sa election day, ito na lang ang gagawin mo. I-enumerate mo lang dito yung mga makina na gusto mong dayain at yung logic na gusto mong gawin. Pwede mong gawing dagdag bawas, pwede mong gawing by percentage para hindi halata. Ngayon, pero Attorney Harold, pwede rin siya pre-program. Pwede rin siya pre-program. Actually, pre-program dapat siya para hindi tayo magkagulo sa election day. Hindi Pilipinas to Halimbawa, nasa ibang bansa tayo. Kunwari, ako yung halimbawa, may kakuntsaba ako sa isang election authority. Butan. Sinabi ko sa kanila, ito yung code na itanim ninyo. Bigyan nyo nga sa akin yung source code pag-alaran ko. Sige. Tapos tatamnan ko nito. Sige, i-update nyo yung software niya. Ito ang i-update nyo na update. Yung update na yun, meron na ito. Ito na yung corruption. Ngayon, pagdating sa election day, ako naman, naghihintay na lang ako ng text galing sa mga masasamang elemento sa mundo. At tatanungin ko sila, sige, sabihin nyo lang sa akin yung mga voting machine na gusto nyong dayain. Ilalagay ko dito. Kung ayaw nyong dayain, huwag nyong sabihin sa akin kasi normal lang ang mangyayari. Enumerate nyo lang dito. Tapos, anong gusto nyong daya? Dagdag bawas o gusto nyo sure? By percentage na lang. Di ba? Yung mga iba, hindi siguro nag-iisip masyado, sinisiro nila yung kalaban. And dali lang naman gumawa ng algorithm. Statistical, di ba? Statistical improbability. Yeah. Kapag naka-zero yung kalaban. Pwede. Halimbawa, pwede kong i-zero. Nangyayari yun, di ba? May mga ilang areas na ang resulta ng election, zero talaga yung kalaban. But do you believe that? Hindi nga. Pero nangyayari yun. So that adds to the doubt dun sa election. Go ahead, Harold. Tama. Gawin nating zero tong kay X. Tsaka gawin lang nating total votes yung kay... Ayan, baguhin natin. Ayun, nag-update na siya. Halimbawa, refresh natin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Print votes. Di 10 yung isa, 0 yung isa. Ang dali-dayain, di ba? So, ibig sabihin, on election day, kapag tinawag mo sa akin yan, kunwari ako yung hacker, nasa likod ako. Nandun lang ako sa bahay ko. Itong computer na to, pwede kong gamitin basta connected to sa internet at connected sa makina yung counting machine. At saka connected siya sa internet at ako connected sa internet. Ganito kami mag-uusap. Alam kong may nakatanim na doon. Itatawag mo lang sa akin. Alas 7 ng gabi, anong gusto mong daya? Ito ang gusto mong daya? Sige, anong number ng makina? Sige, para ma-identify. Babaguhin ko kagad. Sige, lagyan natin ng 10 votes para naman lagyan natin ng 10 votes na matira pero lagyan natin ng 1 vote lang. Bayain natin. Kahit na anong daya pwede mong gawin. Ayan, tingnan mo The new salted caramel craze at KFC. Spicy, sweet, and salty crazy. Get it now. Go for crazy. Ang napakadali, di ba? Split second na bago ko na kaagad. Basta, itong source code na ito, pwedeng nakatira na siya sa makina ng napakatagal. Ito namang server, buhay lang siya nung election day at naghihintay lang ako ng instruction. Grabe. Tapos, ang gagawin mo lang, ayun nga, kahit alas 7 na ng gabi yan, bigyan mo ako ng instruction, di pwede kong baguhin in split seconds. Mababago pa na kagad yung resulta. Ngayon, tignan natin Prof. Shelo, Prof. Dan, tsaka Attorney Alex Lacson, kung paano mo maiwasan yung ganitong hack para hindi madaya kahit merong tanim na source code. Halimbawa, compromise yung source code. So, possible na even if compromise yung source code, pwede pa rin ma-prevent yung daraya. Okay. Yun nga yung point ng video. Hindi po ba? Kaya ako dinedemo sa inyo ngayon is para makumbinsi kayo na pwedeng makakat napakadali. Nakumbinsi po ba kayo? Yeah. We reserve comment. Ang next na gagawin ko is kukumbinsihin ko kayo ng solusyon. Comelec. Kukumbinsin ko kayo ng solusyon. Harold, before that. So halimbawa, sa isang presinto,
tapos merong ACM or VCM doon, how do we check it if it is corrupted? Or kung meron nang naka-implant doon, how do we? Mahirap kasing basahin yun, Prof. Attorney Alex. Halimbawa, itong laptop ko ngayon, mahirap siyang, madaling magtanim pero mahirap siyang hugutin, kumbaga. Okay. Mahirap i-withdraw at basahin yung makina. Or pwede mo pa rin mabasa, pero kaso nga lang Attorney Harold, this is where I'm going, ito yung direction ng, my way of thinking right now. If you want, halimbawa, to empower or to orient someone in every precinct in the country para ma-orient siya on how to check the counting machine doon sa presinto nila, sa barangay nila. How do we do that? Merong checksum na tinatawag pero hindi kasi nila ini-implement yun eh. Sa mga ibang software kasi kapag nagtatanim ka ng update o kaya dyan sa Microsoft computer mo, merong hash yan na mahaba na garbled na letter at saka numbers. Yun kasi ang hash, kapag baguhin mo lang yung isang letra doon sa source code ng isang computer, magbabago yung buong hash. Kaya ang gagawin mo, mag-check siya ng hash every time nagra-run. Tapos may kita mo, kapag yun pa rin yung hash niya every time nagra-run yung computer, pwede mong masabi na yung source code na yun is yung same as audited na source code ng independent body. Kaso nga lang, habang nag-ooperate on election day, wala namang process para mag-checksum yung makina. So walang ganung process. Before mag-start ng voting yung mga tao, can't COMELEC include that step na kasi magkakaroon ng independent audit ng software and hardware, 'di ba? Pati yung source code. Tapos ilalagay yan supposedly sa BSP for security reasons. And then hindi ba pwedeng idagdag yon as a step na before mag-start, they can check so that yung hash ay nagma-match. And pwede pa rin kaso go ahead. Alright, pwede pa rin naman, Prof. Shelo. Kaso nga lang kasi, yung magpo-produce din kasi ng hash is yung same computer mismo. Paano yan kung magpapanggap siya, sige, nagpo-produce ako ng hash, pero sa totoo lang, hindi ako nagpo-produce ng totoong hash. Hindi po ba? Hindi siya total na foolproof. Kaya nga, ang ginagawa natin ngayon is yung pinaka-foolproof. Maraming paraan actually na pwede mong gawin. Virtually unlimited ang vulnerability ng kahit na anong computer system. At saka lahat ng solution, unlimited din. Pero ang gawin mo lang is lahat ng obvious dapat takpan mo at lahat ng pinakamadaling solusyon at pinaka-obvious na solusyon din, yun din ang gawin mo. Virtually, masesecure mo talaga yung isang makina ng napakataas, 99% kumbaga. Kapag ito yung gagawin mong implementation. Yung mga ibang implementation, pwede yung mga idea na yun, pero hindi yun yung rin-recommend ko birong expert or professional in this instance. Yan, mga kasama, nalaman nyo na kung paano manipuluhin ang machine kung gustong dayain. Magaling talaga to si Atty. Respicio, hanga tayo dito. Kaya babantayan natin at sana pumayag itong mga dorobo sa COMELEC na hindi i-connect sa internet dahil ayan ang chances na gawan ng paraan. Hanggang sa muli mga kasama informative itong video natin. Kaya i-like nyo yung video, i-share nyo sa inyong mga kamag-anak at syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit nyo yung bell. Salamat po, bye-bye.